Good evening. Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. So welcome din po natin yung ating mga ka-bonfire na nanonood sa ibang bansa. So sa ating pagsisimula, panoorin po natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na watching na kasama natin yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, and especially yung ating mga invites. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, so inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at papurihan po natin ang ating Panginoon sa pangunguna ng CGS Worship Team sa isang auditing. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos.
kay buti mo. Oh, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. So maraming salamat po sa ating CGS Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. And ngayon po, tayo ay dadako na sa pinakapuso ng ating gawain, which is the message. So inaanyahan ko po yung bawat isa na talagang mag-focus sa ating gawain sa ilang minuto na ito. Huwag tayong papadistract, talagang set aside muna natin ano man yung mga ginagawa natin. Huwag nating hayaang may ma-miss out tayo sa mensahe na ihahatid sa atin ngayon ng ating bonfire speaker. So for our speaker for tonight, she is one of the 144 leaders under DangsNet, our CGS media head and a professional. Let's welcome Jeneline Peñaflor. Good evening mga ka-bonfire. Thank you so much Melissa Lord for this another opportunity to speak to you tonight dito sa ating bonfire night. Thank you sa ating mga admins ng bonfire at saka kina Pastor Rami, kina Pastor Adel at sa lahat po ng mga primary leaders and lahat ng mga leaders po natin na ongoing pong may support na sumusubaybay sa ating bonfire night. Sa ngayong gabi po sa ating pagsisimula, let's start po in prayer. Let's pray po. We praise you, Father God. Hallelujah po, Ama. Maraming pong salamat muli sa gabing ito for another privilege, Lord God, na makapag-deliver ang inyong lingkod sa gabing to ng mensahe na dadalin ko po ngayon. Dalangin ko po ang pagsama ng inyong Banal Espiritu, Lord God, sa mga sasabihin ko po, Lord God, na kayo lamang po ang manggaling sa inyo ang mga sasabihin ko, Lord God, and di po mula sa akin. I pray na bigyan mo kami ng wisdom, ng understanding, ng humble heart, and the humble spirit, Panginoon, as we receive, as we hear your word, Lord God. Maraming pong salamat. Ikaw po ang mapurihan sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, tonight po, i-share ko po ito sa inyong message about the, napapanahon po itong team natin tonight. Kumbaga, meron tayong, actually, it's an everyday life na pwedeng nararanasan nating lahat. So, nabanggit ko lang na napapanahon kasi knowing na kung ano yung nangyayari sa ating bansa sa ngayon, may iba't ibang klaseng battle na nag-a-arise sa paligid natin. Pero hindi tayo tututok sa kung ano yung, halimbawa sa mga politics, hindi po yun yung ating sentro dito. So, tututok tayo dito sa biblical, sa ating spiritual na kalagayan bilang mga
manampalataya ng Panginoong Jesus. So yung pinaka-team natin tonight is the real battle we have to win. So yun. Kasi ang mga Pilipino, no, ang mga Pilipino, kilala tayo ng mga mga katipinero, di ba? Yung mga pagdating sa labanan, parang laging ang tatapang, laging palaban, di ba? May mga ganun. Kumbaga sa history ng Philippines, meron tayong ganung kilala, yung mga Pilipino. Pero, pag binalikan natin ang truth about the Bible, no, ano ba yung mga ugat? Or ano ba yung talagang battle na kailangan nating ipanalo sa buhay natin na to. So maraming tao iniisip na yung greatest battle is about material success, no, yung paano ba yumaman, parang ganun yung pinaka-major na battle nila gusto nilang ma-overcome. Diba? Lalo na kapag galing ka sa mahirap na pamilya, laging ang isip mo, ang focus mo, paano yumaman, no, paano magkamit ng maraming pera. Kala nila, yun na yung pinaka-greatest battle na ng buhay. Meron naman tao na ang akala, ang greatest battle na yung about sa different kind of relationship. No, yung ang dami pinaglalaban. Yung pinaglalaban ang mga relationship. Minsan kahit hindi na naman natama sa Lord, hindi natama sa paningin ng Diyos. No, even yung mga tao na sa paligid, hindi na rin, kumbaga hindi na rin nagiging blessing. And ganun din sa mga personal struggles natin. Yan, yung akala natin yun na yung greatest battle, yung mga personal struggles natin. Pero yung root cause talaga, no, na yung root cause ng mga battle na to, it's actually interconnected siya sa ating spiritual. Ayan, so it is about yung greatest battle na kailangan nating ma-win, no, mapagtagumpayan bilang mga manampalataya ni Kristo, bilang mga tumanggap na kay Jesus Christ, is mabring natin yung mga people, no, yung mga tao, from darkness to light, from death to life. Ayan, kasi ang greatest battle na meron tayo, it is eternal and internal. No, meron tayong kailangan din na ma-overcome. Siyempre lahat naman tayo nasa physical, no, meron tayo talagang battle, no, at para ma-overcome natin yung external battles, internal magi-start yun. So yun, sa spiritual realm, the enemy doesn't want people to know Christ. Ang diablo, ayaw niya ng ginagawa natin sa vision. Ayaw ng diablo na maraming mapunta sa langit. Ayaw ng diablo na may makakilala kay Jesus Christ. So the real fight talaga is for winning souls and making disciples. Ayan. At tayo bilang mga mananampalataya, dapat doon yung sinisikap natin na in everyday ng pamumuhay natin, meron pa rin talagang battle, no? As we are still in the flesh, meron battle. At yung pinaka-theme verse po natin tonight, matagpuan sa Ephesians 6:12-13. So sabi po dyan, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground." Ayan. So I was praying. So bago, ahead of time na binigay sa akin itong opportunity to speak, I was praying, Lord, ano po yung nais mo na i-deliver ko sa message mo sa bonfire. And then, yung mga malalapit sa akin and even nasa ministry, aware sila eh. May mga battle na nangyari. Pero dito ko nakita yung iba't ibang lesson na pinakita ng Lord sa akin personally. So unang-una kailangan, kung gusto natin na talaga mapagtagumpayan din talaga yung battle, kailangan maunawaan natin yung real battle. Ayan. Yun yung point number 1 natin. Understanding the real battle. Meron tayo ditong 4. So yung una, yung battle against the enemy. Ito yung yung devil, no, si Satan. Ang pinaka-goal ni Satan
sa buhay natin. Makikita yan sa John 10:10, yung inexplain ni Jesus Christ. Sabi doon, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang Panginoong Jesus, bangga talaga yung kagustuhan ng diablo sa gusto niya mangyari sa buhay natin. So, si Satan, yan yung forte niya. Manggulo, no, magkaroon ng kaguluhan, magkaroon ng distraction, magkaroon ng deception. No, yun yung pinaka-main goal niya. Lalo na sa mga anak niya, sa mga lingkod niya, ang pinaka-number 1 target niya, sirain lahat, yung magagandang plano ng Lord. So, sabi ko nga, Lord, ito yung message mo na gusto mo rin na-act sa akin personally, na lagi kong alalahanin yung salita mo. So, sabi rin nga, di ba sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ayan. So, ang diablo, ang devil, ang gusto niya talaga, hinihintay niya kung kailan ka mahina. Ayan. So, yung dito yung mga leaders, o kaya mga nagsisimula pa lang mga kilala kay Kristo, lagi niyang hihintayin kung kailan ka mahina. So, aralin din natin pala yung sarili natin. Kailan tayo natitrigger? Kailan tayo nanghihina? Ano yung mga weakest point pa ng personality natin o pagkatao natin na doon may pagkilos ang diablo? So, we have to be sober and alert all the time. So, ako naging lesson sa akin yun na ay, ganito pala, kahinaan ko pala kapag physically may kumbaga kulang sa tulog. Kaya sobrang laking thankful ako sa Lord at saka sa mga kina pastor, sa mentor ko. Talaga, lumapit ako din sa mentor ko nung I was struggling emotionally. Sabi ko, mentor, ganun to, pero chat lang talaga yan. Sabi ko, pag-pray mo po ako, sabi ko sa kanya, wag mo po akong kampihan. Kasi si mentor lang talagang, straight to the point. Hindi siya yung klase ng leader na okay lang yan. Okay lang yun. Hindi siya ganun. So talagang pabakit niya sa akin na ito, be responsible. Kung ano man yung mga napag-usapan din namin between sa chat. So, ko yun, tinetreasure ko yun. Kasi once ang tao kasi is emotional, nakaklouded yung isipan niya. So, hindi niya makita yung mga bagay na tinuturo rin ng Lord. Ayan. So, yung mga moment na yun, tinake ko rin yung opportunity na yun na talagang mag-make time sa Lord. Kasi alam ko na may pinapagawa pa rin sa Lord sa akin sa pag-serve ko sa Kanya. And lahat din tayo, I'm speaking to everyone na someone may be struggling in different areas of our lives or dumadaan sa iba't ibang klase ng distractions, no? Deception, ng kaaway. So, kailangan maunawaan natin, ano ba yung mga tactics ng kaaway para matempt tayo, mag-doubt tayo sa identity natin, mag-doubt sa worth natin bilang anak ng Diyos, child of God. At ano ba yung nagkakos para matakot, mag-alindangan, mag-question tayo sa calling ng Lord sa atin. So, yan. So, yun minsan yung gustong i-destroy ng Satan sa atin eh. Bakit yung mga ganun situation, inaalaw o gusto yun yung tinitira ng diablo sa atin. Kasi once na tayo yung bumagsak, lalo na alam niya na meron tayong desire to grow and desire na mag-serve sa Lord, desire na magpatuloy sa ginagawa sa vision. Pag tayo yung bumagsak, automatic, no, yung sinasabi nga ni Pastor na domino effect, pati sa baba mo, maapektuhan. Ayan. So, kaya yung sa point number 1 na to, ito pa lang yan, sa una pa lang nun, kailangan ma-recognize natin, ma-understand natin sino yung mga totoong kaaway natin. So, unang-una si Satan. So, yung pinaka-goal niya, huwag nating hayaan na sa bawat sitwasyon, huwag nating hayaan na mananalo sa Satan. Yes, we can commit mistakes sa ating journey, but it doesn't mean na yun na yung ikaw. Yun na yung tutuldukan mo na rin yung sarili mo na parang wala ka ng pag-asa. No? So, yun. So, number 2, or yung under dun sa point number 1 natin,
na yung kailangan natin ma-understand nga, yung battle against sin and flesh. Yung sabi nga sa Romans 7:18-19, "For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out." Yan, yung si Paul mismo yung nagsabi dito meron siyang desire na gusto niyang gawin yung tama. Pero hindi niya nagagawa. Yung minsan, yung our biggest struggle natin, it is not just against circumstances, but our own sinful nature. So kung naalala niyo yung message ni Pastor 2 weeks ago about surrender, yun yung isa sa mga nag-impact din sa akin, ay oo nga, baka may mga part pa sa area ng buhay ko na hindi ko pa talaga totaling 100% sinsuko pala kay Lord. So yun. So kaya napaka-importante, nare-recognize natin itong mga to. So makinig lang tayo. Kung nakakumit tayo ng mistakes, tanggapin natin kung ano yung pwedeng ibato ka kung may correction na matatanggap tayo. Kasi doon tayo mahuhubog Doon natin makikita, pagdating sa spiritual journey natin, growing ba tayo o matatampuhin pa rin o matitipos rin pa rin or iiwas tayo kasi nasaktan tayo. Ayan. So yung habang nakikinig kay Pastor, doon ko lalong mas naintindihan din kung gaano ka-importante yung i-let go mo, yung full trust kay Lord, let go. Forgive. Maging lifestyle yung forgiveness. And mag-move on. Pabilisan na mag-move on ngayon. Kasi kapag hindi tayo mabilis mag-move on, mabibilanggo tayo sa past. Tayo rin yung kawawa. Ayan. So yung pangatlo, under point number 1 natin, yung battle for the mind. Yan, yung labanan ng isip. No, yung sabi nga sa 2 Corinthians 10:4-5, "For the weapons of our warfare are not carnal," hindi makamundo, "but mighty through God to the pulling down of strongholds." Ang Lord gusto niya talaga maging ma-establish talaga yung foundation natin. Ang mind kasi natin, kapag hindi siya fully connected sa Word of God, pwede yang maging playground ng kaaway, no? Yung isipan natin. Pero, as we always go back, yung tinuturo sa atin sa discipleship, kung gaano ka-importante yung daily devotion and prayer, no? Pababalikin tayo niyan. Doon sa iniisip natin, ay, hindi ko kaya mag-speak, hindi ko kaya mag-reach out sa mga tao. Mahina ako, hindi ako magaling magpaliwanag. Yan yung minsan pumapasok sa isip natin. Kaya merong mga nagsisimula. Pero pag nalaman na yung journey natin sa vision is about winning soul and make disciples, yan yung pinaka-greatest battle na kailangan nating ma-win. No, yung pamilya natin, kakilala natin, mga relatives natin, kaibigan natin. Kapag yung isipan natin, hindi siya connected, 100% na naniniwala na may gagawin ang Lord sa buhay natin, hindi talaga mangyayari yun. It is very, very important. Yung mind natin, establish siya kung ano yung truth, which is kung ano yung nakalagay sa Bible, yung God's truth. So we must replace lies na naglalaro sa isipan natin, na hindi natin kaya, mahina tayo. Baka pag sumunod ako kay Christ, maraming mawala sa akin. Mawala yung kaibigan ko, mawala yung meron ako. Di ba may mga ganun tao na nag-hesitate sila na sumunod kay Christ kasi nakita nila yung, oy, nagbago si ganito, hindi na siya dating ganun. Pero hindi nila nakikita yung kagandahan ng pagbabago ng isang tao na kay Kristo. Na natakot sila dun sa changes. No? Pero tayo, ando doon yung hope natin na kung ano man yung plano ng Panginoong Jesus about isa sa atin, andun yung pagkilos niya na mas better yung plan niya. So dapat laging yung isipan pa lang natin, solid yan na nakakonect sa truth ng Panginoong Jesus. Yung God's truth. No? Yung isipan natin, yan talaga yung number 1 na gustong i-atakihin ng diablo, yung isipan natin. Bibigyan na tayo ng maraming negativities, no, anxieties. Kaya yung iba na pupunta sa depression. Yan, iba't ibang sinungalingan ipuput ng Satan sa isipan natin. Kaya kailangan punuin natin yan ng truth about the Word of God. Ayan. So, go back tayo sa original design ng Diyos sa atin na we are called. We are redeemed by the blood of Jesus. We are cleansed by the blood of Jesus. That we are God's children. Pinalaya ka na ni Jesus Christ. So ang ganda ng message ng Sunday ni
ni Brother Bong, ni Kuya Bong, kailan ba yun? Last Sunday, na yung message ni Brother Bong about reconciliation, di ba? Yung napaka-importante, reconcile mo na yung relationship natin kay Jesus Christ. Ando doon yung na-recognize natin, ay mali yung ginawa natin. Huwag nating balikan, huwag nating ulit-ulitin yun kasi na-recognize nating mali. Yung wag lang nating na-realize, kailangan talaga natin baguhin, sikapin talaga na alisin. Ayan. So as we go through our spiritual growth, no, kailangan talaga may baklasin talaga tayo. At kailangan convince ka na si Jesus Christ, kaya niya kang tulungan dun sa mga weaknesses mo. Na kailangan willing ka magpabaklas. Ayan. Kasi sa battle na meron tayo, mahihirapan ka rin na mawin yung iba kapag nakita nila, ikaw nga, hindi pa rin nagbabago. Tapos ako, gusto mo akong magbago. Ayan. So, ganun ka-importante na nakikita din sa buhay natin na may ginawa ang Diyos sa buhay natin. Ayan. So, yung pang-apat, under point number 1 natin, yung battle for faith and perseverance. Ayan. Napaka-importante talaga na hindi nawawala yung faith natin sa Panginoong Jesus. So, yung reminder dun sa Hebrew 12:1-2 na fix our eyes on Jesus. Ayan. Ito yung isa sa unang, hindi ko makakalimutan tong foundational na tinuro sa amin ni Pastor Adel nung nasa cell group pa lang niya ako. Nung kauna-unang cell group ko with Pastor Adel, na there are people sa church, even sa church, kasi lahat tayo nasa proseso ng pagbabago. Wag na wag tayong titingin sa tao because they have different lapses na minsan iba sa flaws natin. Pwedeng sila mahina sa ganun, pero ikaw, iba rin yung weaknesses mo. Yung iba yung strength nila, iba rin yung strength mo. So kaya tayo dapat naka-fix talaga yung isipan natin, naka-fix yung eyes natin kay Jesus lang. Kasi si Jesus Christ yung mag-aayos ng lahat sa atin. We have different background, yung family background, experiences. Pero yan yung wag na wag nating aalisin. Yung fix natin yung eyes, paningin natin kay Jesus Christ. Ayan. Naniniwala tayo na lahat ng mga naniniwala kay Jesus Christ ay God's masterpiece. At nasa proseso rin sila of becoming the best version of themselves. Lahat tayo nasa proseso. Habang nandito pa tayo sa fallen world at maraming mga temptations, mga struggles na tayo ma-encounter along the journey, our spiritual journey, napaka-importante na huwag natin nga alisin yung hope na si Jesus Christ ay kumikilos about mananampalataya, mga nagtitiwala sa Kanya. So maraming mga tao na madaling mag-give up. No? Lalo na sa discipleship na meron tayo, sa vision na meron tayo, may mga encounter ka dyan na iba't iba yung background. May encounter ka rin dyan na iba't iba yung mga experiences sa buhay. Iba-iba yung personality. Pag nakita nila yung hardship, minsan madali nang bumigay. Madaling huminto. Ay, ang hirap mala mag-win soul. Pag ganun yung iniisip natin, magiging mahirap talaga. No, ganun ka powerful kapag dinideclare natin yung negativities. Kaya magkaroon tayo ng faith na si Jesus Christ yung kasama natin sa journey. Na not by our will, hindi din sa power natin, pero sa power ng Panginoong Jesus, na walang imposibleng pwede rin palang magamit yung wretch or yung sirang tayo na nirestore because of Jesus Christ na magagamit sa iba't ibang tao rin to reach more souls. Kasi yun yung battle na kailangan nating mapanalo. No, hindi na natin, ito sa panahon ngayon, hindi na kailangan makapagdebate pa online. Hindi tayo tinawag para makipagdebate kung sino yung dapat at karapat-dapat napakinggan ng lahat ng mga, halimbawa sa politics natin, hindi tayo tinawag na makapagdebatihan sa mga online yung keyboard warrior. Hindi na tayo tinawag doon. Yung i-face natin yung truth na marami ang mapapahamak kapag walang nag-speak about Jesus Christ, which is yan yung gusto tayong i-hindrance ni Satan. Kaya napaka-importante, alam natin yung battle. At aware tayo all the time. Yan isa sa mga naging reminder sa akin ng Lord, personally.
all the time, huwag ako makakalimot. Teka, sino yung tunay na kaaway? No? Hindi yung mga kasama natin sa ministry. They're not our kalaban. No? Sabi nga yun sa pinaka-main verse natin, but against principalities, against powers, yung power behind the scene, dapat nare-recognize natin yun. We are called to have a loving community. Sa CGS family, ayan yung isa sa mga tinitreasure ko rin as part ng CGS family. Na ako, nung bago makakilala kay Jesus Christ, wala akong magulang, wala akong nanay, walang tatay, maaga kaming naulila. So ako yung pinakabunso. Pero nakita ko yung CGS family as my spiritual family. Tinulungan din nila ako kasi na-win ako eh. Na-win ako ng mga binatel din nila in prayer. Binatel din nila na in prayer, tsaka yun nga na na-win ako sa cell group. Kaya kung sino man yung mga binabattle ka, pinagpipray ka, sinasama ka, ini-invite ka sa simbahay, sa cell group, sa mga gawain, binabattle ka niyan para mas makilala mo si Jesus Christ. Ayan. Dito ko nakita rin kung yung galaw ng Lord, na nakita ko na itong spiritual family ko, dito tayo sa CGS family, na tinawag ng Lord para makapaglingkod sa Kanya, may gagawin tayo. So yun. Ito yung point number 2, ways in winning the real battle. So number 1, under ng point number 2 natin is put on the full armor of God. So Ephesians 6:10-18. So meron dyan, may mababasa natin dyan yung belt of truth. Kailangan maging stand firm tayo sa God's word. And then yung breastplate of righteousness of Jesus Christ. Guard din natin yung heart natin all the time. Yung puso natin, i-guard natin sa anumang klaseng sins. Ayan. And then shoes of peace. Walk in faith, not fear. Shield of faith. Deflect enemy attacks with trust in God. Ayan. Yung helmet of salvation. Keep your mind focused on eternity. Sword of the Spirit. Use God's word to fight back. So nakita niyo yung si Jesus Christ din kung paano niya ginagamit yung word of God kapag may atake yung kaaway. Kaya napaka-importante. Punuin din natin yung puso tsaka isipan natin ng word of God. So yun. So yung next is yung fight natin syempre at yung fight with prayer and worship. Ito isa sa mga short pero napaka-powerful na verse sa 2 Chronicles 20 verse 15. The battle is not yours but God's. Na wag mo angkinin kasi may mga battle na hindi naman talaga worth na ipaglaban. Hindi, yung akala natin battle pero hindi naman siya worth pagbigyan ng oras, ng lakas, ng energy. No? Ang battle, kailangan sinusurrender natin talaga kay Lord. Ayan. And then, stay fellowship with other believers. And yung greatest meeting natin, yung cell group, gatherings natin simbahay, na yung discipleship process, yun yung mga fireplace natin. Diyan natin napapractice at na-experience yung loving community na meron tayo. Diyan natin, marami tayong natututunan diyan sa ating discipleship process. Diyan tayo natututo sa maraming aspect ng buhay natin. Ayan. So dito yung sa mga cell group leaders na kahit may naranasan nyo ba na parang lalagnatin kayo bago mag-cell group? Yung ganon, pero after nyo mag-cell group, wala na yung lagnat, di ba? May mga ganon na nakaka-experience niyan. So yun dito yung parang nangihina. Tapos after umatin ng cell group, lumalakas. Kasi iba yung nagagawa kapag yung spirit natin malakas. Ayan. And then yung point number 3 natin is, ano ba yung reward of winning the battle? Ano ba yung reward ng pakikibakan natin para makapag-win soul and make disciples? Dito sa vision natin, syempre yung yung pinaka natin doon is magkaroon tayo yung gagamitin ng Lord para magkaroon din ng family restoration natin. So, konting testimony na rin. Di ba kanina nabanggit ko na at the age of 14, wala na akong nanay at tatay. Pero, during those time na, lalo na nung nawala na yung tatay namin, na-witness ko yung I love you mga kapatid. Watching naman kayo, di ba? Yung
dati talaga nung walang Kristo pa sa pamilya namin, never namin pinag-uusapan ng Diyos. Never namin, walang culture sa amin na magsorihan sa pamilya. Hindi namin, parang corny yung dating sa amin, sa family namin. Pero thank you sa Lord sa grace niya, na paunti-unti na yung mga kapatid ko, mga ate ko, mga ibang pamangking ko, nakakilala na kay Lord. Yung language namin, pag nag-uusap kami, hindi na nawawala si Lord. No, yan na lang kay Lord yan. Pag-pray na lang natin yan. Dati hindi namin language yun. Ayan. So sobrang thank you sa Lord na yung pinroseso niya rin kami. Yan. Ako rin sobrang thank you ako sa Lord tsaka sa CJS family na ginamit din ng Lord para makilala ko siya. Ayan. So ano pa, yung hindi lang sa family yung na-reach out natin, ini-extend natin pati sa ibang mga hindi pa nakakilala kay Lord. No, maging fruitful yung ating spiritual journey sa pag-win soul. Yung parang, ito yung meron tayong in contentment na, Lord, ito lang ba yung ma-offer ko na madadala ko sa'yo? So meron na tayong ganong cravings na, Lord, more souls pa na malalapit ko sa'yo, na sila rin, kung paano mo ako binago, kung paano kita nakilala, ganun din sila. Ayan. So yung next, yung inaasahan ng marami ngayon, nasa situation tayo, di ba, may crisis yung bansa natin, pero lahat tayo for sure, nagde-desire tayo na magkaroon ng kaayusan sa bansa natin, di ba? At hindi sagot doon yung pakikipagdebate kung anong partido ka. Hindi tayo tinawag para doon. Tinawag tayo for nation transformation na ang binabattle natin, ang pinafront natin sa kanila, yung tunay na pag-asa ng bansa natin, si Jesus Christ. Hindi yung kung sino yung partido na sinusuportahan natin. Hindi tao. No, hindi tao ang magpapabago sa bansang Pilipinas. Si Jesus Christ ang kailangan natin. At kaya kailangan maging kaisa tayo sa sinusulong ng ating iglesia na maging part tayo ng vision to win soul and make disciples. Na ilaban natin para sa next generation, sa mga anak mo, magiging apo mo pa, sa mga next generation na iiwan natin after this life. Na naging kaisa tayo sa pagbabago ng bansa, ng pamilya, ng community natin, dahil ni-reach out natin sila. Which is yun yung greatest legacy, greatest battle na worth na ipaglaban. Yung soul na naibalik natin sa Panginoong Jesus. Ayan. So hindi tayo nagde-desire na masira yung ibang tao. Hindi tayo nagde-desire na mawasak sila. No? Nagde-desire tayo na mabalik natin, maalay natin sila kung ano yung design ng Lord for their lives. At kaysa tayo ni Kristo dun. So mag-trust tayo sa gagawing victory ng Lord. Sa John 16:33, sabi na, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So andun yung hope natin na ang Panginoong Jesus lang talaga yung hope. Na na-overcome niya na to at kaya niyang gawin kung ano yung alam niyang best for our country and for each and every one of us. We need na maging solid na bilang mga nakatanggap kay Kristo at bilang mga saved. Nandoon yung salvation natin because of Jesus Christ. Nandoon na rin yung focus natin na, Lord, magiging kaisa mo ko sa laban na to para maraming maligtas, maraming makakilala po at magkaroon ng restoration sa relationship sa inyo at magkaroon ng assurance of salvation. So, Jesus has already won the battle. So, we fight from a position of victory, not defeat. Ayan. So, sa conclusion po natin, the real battle in life is not against people or external circumstances, but against sin, our flesh, and the enemy's schemes. Winning this battle requires spiritual discipline, immersing in God's Word, walking by the Spirit, and staying in prayer. As we grow spiritually, we become victorious in Christ and able to win more souls back to His kingdom. So yun yung pinaka-greatest battle na kailangan nating i-win in this generation na marami pang soul tayong madala kay Jesus Christ.
Ayan. So, yun lang po yung share ko tonight. Maraming pong salamat and to God be the glory po. Let's close in prayer na po sa ating pagkatapos. So, we praise you, Father God. Muli, maraming pong salamat sa reminder mo sa amin tonight dito sa Bonfire Night. Maraming pong salamat for reminding us na meron kaming battle, pinaka-importanting battle na kailangan naming ma-overcome at niniwala kami na sa tulong mo, ma-overcome namin ang lahat ng ito. Patuloy mong hubugin, patuloy mong ayusin, patuloy mong i-align yung buhay namin sa inyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamatay yung aming lumang pagkatao para makasunod sa kalooban mo, Lord God, at maging kaisa sa tinatahak namin sa vision, Lord God, na importante ang aming paglagong spiritual at maging masipag din kami na maging committed sa mga gawain mo. At doon kami lalong napapalago, napapalakas, na natatama. At dalangin ko, Father God, na lahat po ng mga nandito, Lord God, mga na-invite, mga cell group members, mga cell group leaders, mga pastors, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng bawat isa, Lord God, at ibuhos mo, Panginoon, ang blessing na mula sa inyong kamay. Punuin mo kami, Panginoon, ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng panampalatayang solid sa inyo, Panginoong Jesus. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang Bonfire Ministries at sa lahat po ng gawain namin. Ito pong samotalayan ko sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa piling mo, O Diyos, pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, O payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa iyo, magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon, magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo, di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Sa piling mo, O Diyos, pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, O payapang puso ang nais ko, tanging nagmumula sa iyo,
magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kubalihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kubalihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kubalihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kantihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Maraming salamat po, Ate Jeneline, sa inyong hinatid po na mensahe. So nawa, ang bawat isa ay na-bless, and I know na talagang marami po tayong natutunan ngayong gabi. So wag lang natin yan i-keep sa ating mga sarili. I encourage you about isa na i-share natin yung ating mga takeaways, yung ating mga learnings sa ating mga social media accounts using This hashtags. So praise
God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight sa ating gawain. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders natin, and yung mga invites natin na nakasama namin tonight. So kung first time mo po dito sa ating live sa Bonfire Night, marami pong mga leaders dyan. Pwede po kayong mag-reach out sa kanila kung nais nyo pong maging part ng ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ng ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we encourage lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nakasubaybay na sama-sama rin po tayong magpuri sa ating Panginoon this coming Sunday sa ating online simbahay, 6 a.m. So wag nating hayaan na replay tayo. Dapat dun pa lang sa live, naka-ready na tayo, and talagang sama-sama po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Mabibless sa mensahe na ihatid ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.